Coach Oli. Wala ko naiintindihan. Wala ka naiintindihan? Ang naiintindihan ko lang yung Pogo, tatanggalin na sa katapusan ng, katapusan ng taon, katapusan ng mundo. Hindi, pag-uusapan natin yan maya-maya lang. Pero ngayon, ako napansin ko lang doon sa SONA, umpisa hanggang 1 hour mark, no? Magaling. Magaling si Pangulong Bongbong Marcos. Saan banda? Magaling magbasa. Magaling magbasa. Magaling mambudol, magaling mag-credit grab, at saka magaling manloko. Kasi yung mga sinasabi niya doon, dating proyekto na yun, na parang ini-inaugurate lang at siya yung nagre-ribbon cutting, parang ganun. Kailangan gawin yun, Master Judea, kasi kung hindi niya gagawin yun, 10 minutes, tapos na yung speech niya. Ako, in-expect ko, siguro, sabi ko, mga 30 minutes, tapos na to. Kasi wala naman tayo naramdaman doon sa 2 taon. Ang tanong na lang dito, wag na lang tayo magsasalita, no? Siguro, yung mga kababayan na lang natin na nakakaramdam at yung mga ordinaryong Pilipino, ang tanungin natin sila, no? Kung meron bang nagbago sa pamumuhay nila doon sa loob ng nakaraang 2 taon. Yun ang pinaka-importante doon May mapapakinabangan ba yung mga tao doon sa mga sinabi ng Pangulong Marcos doon sa kanyang SONA o meron? Ang tanong, Master Judea, kung may naalala pa ba sila noon sa nakaraang SONA. So, may naalala ba sila sa mga sinabi ni Presidente noong nakaraang SONA? So, ngayon panibagong SONA, na-address niya ba yung mga sinabi niya o pinangako niya? Natupad ba? Noong pangalawang SONA. Kasi, ang natatandaan ko dito, Coach Oli, Boss Dada, doon sa pangalawang SONA niya, ang pinagmalaki nila doon, yung Maharlika Investment Funds. Di ba? Marami siyang pangako na magkakaroon tayo ng magandang buhay, maraming investment at maraming trabaho na maibibigay sa pamamagitan ng Maharlika Investment Fund. Pero bakit po ngayon, hindi nyo inulat kung ano na po nangyari doon? So, hinahanap po yun ng taong bayan. Kasi importante po sa taong bayan yun dahil may nakalagak po doon na 500 or 500 billion. Natalakay ba yan, Master Judea? Actually, wala. Inihintay ko yung kanina mula doon sa umpisa. Inaabangan ko na kung ano ipapaliwanag doon sa Maharlika Investment Fund. Pero malungkot man, pero hindi po natalakay yan. At hanggang ngayon, wala pong report at hindi po natin maintindihan at malaman kung saan na po napunta yung pera na inilagak po doon. Pera po ng taong bayan yan, billion-billion po yan. Hindi yan biro na pera Di ba? Natalakay ba yung Alin? Ang haba nung nilakad niya. Isang oras yun ata, isang oras ang bagal. Isang man ginawa ito parang... Sa Batasan Pambansa. Diyan naman ginaganap ang talaga, ang SONA. Oo, diyan sa Batasan Pambansa. Mahaba yung lakad niya yun. Pero isa pang napansin ko dito, may parang rockstar ang dating ng presidente. Kanina. Sinisigawan talaga sa standing ovation. Umaga BBM. Oo. Kung ikaw hindi ka marunong mag-research, siguro, mapapatayo ka din. Mapapapalak pa ka. Baka mapapainda ka pa Tsaka pinagkaguluhan siya. Pinagkaguluhan. Pero mga kababayan, kung ikaw ay medyo nagre-research, may siguro, kumis pa, medyo mag-iisip ka at mapapataas ang kilay mo. Dahil, yan, pag-uusapan nga natin yan. Ngayon, Boss Dada, mayroon pa ba kayong idudugtong? Kasi meron tayong magaling na bisita ngayon. Hindi, palagay ko ito, marami tong mga na-pick up na mga impormasyon dito sa kanyang SONA at magpapatunay si Professor Ana Malindog Uy, isang geopolitical analyst. Ayan. Kasi kanina, nakakausap na siya before mag-SONA. Pero ngayon, na natapos yung SONA, Ma'am Ana Malindog Uy, magandang gabi po sa'yo. Yan. Magandang gabi sa inyong tatlo. At least nagkita-kita ulit tayo dito sa inyong programa, Master Judea, Boss Dada, and Coach. Maraming salamat sa pag-invite niyo sa akin dito. Ako'y nagagalak. Nandito ako po. Magandang gabi po, Ma'am. Madam, ano po ang tumatak sa inyo ngayon? At alin po sa mga sinabi niya yung totoo? Kung meron man. Okay. Okay. So far naman, let's be more objective siguro sa pag-assess ng SONA ni PBBM, no? Ang nakita ko, kailangan ko pang i-review at basahin yung transcript kasi nag-request ako ng transcript. Pero based lang dun sa kanyang SONA at pakikinig at panunood, ang makikita mong medyo mas mahaba-haba at may mga emphasis talaga is tinatawag niyang economic growth and infrastructure. Tapos may focus on agriculture at may sinabi siya tungkol sa tourism and infrastructure. Tapos
makikita mo na medyo may siya, emphasis on healthcare and services. And mayroon din siyang, of course, sinabi when it comes to geopolitical issues. Pero ang napansin ko, this is my opinion and this is my perspective, no? Ang napansin ko, ang kanyang SONA, hindi ganun, walang masyadong laman on the achievements ng kanyang administrasyon in the last 2 years. Kasi if you really look at the first 2 SONA, dapat kasi kapag nagsusona ka, nagre-report ka kasi sa buong bayan. So kung ano yung sinabi mo yung last SONA mo, dapat i-report mo kung na-accomplish mo yung mga sinabi mo yung last SONA. And then what is your next step to ngayon na you enter into another year of administration. So far, kung achievement na pag-uusapan, hindi ganun kalaman, wala ako masyadong na-pick up, kaya nga kailangan ko magbasa ng transcript in paper. At saka, may mga sinabi siya din na medyo misleading. And for me, I think it's more of a political grandstanding, given nga ngayon na before siya nagsona, biglang ngayong hapon lang, nakita ko may umiikot na video. So parang sabi ko, baka ang kanyang political grandstanding when you talk about the issue of Pogo at yung sinasabi niyang West Philippine Sea, atin ito. Kasi kung titignan niyo yung SONA, doon siya pinalakpakan nung sinabi niya na, taka tumayo sila, diba? At ang ingay-ingay, hindi siya makapagsalita muna. Pinalakpakan siya doon sa issue ng atin ang West Philippine Sea. Sinabi niya, magde-de-escalate ang tension, pero atin ang West Philippine Sea. Parang feeling ko, that was a very misleading statement, actually, to be very honest, no, coming from the president, because the West Philippine Sea is not ours. It is disputed and being claimed by other claimant states, and actually Vietnam probably or China will react. Pero yun ang ginamit niya para mag-political grandstanding siya to galvanize support. Parang nakita ko diversionary tactic. On the other hand, yung issue ng Pogo, sinabi niya na mula ngayon, Pogo is banned. Without even thinking that actually, mahirap yung statement na yun kung susumahin mo. Kasi nga, sa Pilipinas, actually ako, I'm in favor na i-ban talaga yung Pogo. Pero it has to be done in a proper way. Yung mga ganung statement na very political grandstanding ang dating, hindi ko masyadong tinitake at parang hindi masyado ako natuwa kasi bakit? Dapat nating intindihin na sa Pilipinas may tinatawag kang mga legal na Pogo. Yes. May legal na Pogo At may kontrata yan between the government and the legal Pogo. Yun yung kailangan Breach niyang of contracts, linawin when it comes to so policy. Para siyang political grandstanding, tinalakpakan siya, pero kapag nag-settle down na sa utak ng mga tao, makikita sandali muna, parang may mali doon. So yun yung mga na-pick up ko. Tapos may mga din ako, may mga ini-expect ako sa kanya na dapat niyang lagyan ng emphasis. Like for example, economic recovery. Wala siyang masyadong sinabi kung paano niya re-resolbahin ang issue ng, ito kasi yung nasa survey right now na pinaka-importanting national concern ng ating mga kababayan. Una, issue ng inflation. How would you resolve inflation? Kasi ang taas-taas ng inflation. Pangalawa, issue ng pagkakaroon ng mataas na sahod. Hindi niya na-address yun. Yun ang pinaka-importanting issue Pangatlo, yung issue na ang bumababa ang purchasing power at saka kulang sa trabaho ang mga tao. They're asking for more employment. Wala masyado siyang sinabi doon. Very broad stroke, very general ang mga statement. Walang specific things na nag-a-address dito sa mga specific issue na malapit sa sikmura ng ating mga kababayan na actually kung titignan mo sa last Pulse Asia survey, ito yung pinaka-importanting issue na feeling ko parang hindi ganun kalalim at hindi ganun na-address yung issue na yan. So, yun yung mga bagay. Tsaka, wala din siyang sinabi kung paano niya talaga susolusyonan ang poverty issue. Kasi ang poverty index ng Pilipinas tumataas. Sinabi lang niya na may mga ayuda sila in general. Pero ako kasi, ang ayuda, it's not the solution to poverty. Kasi ano lang yan, band-aid. Hindi yan talaga nagtitrickle at hindi yan nagkakaroon ng impact in a concrete way. So parang bumalik din siya dun sa reklamo ng mga tao na we're being converted into a ayuda capital of the world right now. So may ganun. Tapos wala man lang siyang sinabi paano niya susuportahan ng small, medium, and micro enterprises. Kasi kailangan natin yan if we want to have what you call new activity, economic activity. Wala siyang sinabi. Infrastructure project, in a way, meron siyang mga sinabi na matatapos na, pero kailangan himayin yan kung sa kanya nga bang administrasyon yan or administrasyon pa yan ni
PRRD na hindi natapos nung time niya pero matatapos sa time ni PBBM. So kailangan medyo himayin yan kasi mahirap mag-claim ng credit na hindi naman sa'yo nanggaling. So kailangan himayin yan eh. Babasahin ko nga ng mabuti yung transcript na ibibigay sa akin eh. Tapos yung agricultural support naman, parang band-aid pa rin ang dating. Wala talagang masyadong emphasis kung how would you really issue the address the issue na mataas ang presyo ng bigas, yung kanyang promise na 20 pesos ay walang nangyayari. 4% lang ng Pilipino ang naniniwala na mangyayari pa yan. So isa sa pinakamalaking issue yun. Pero parang sabi ko, bakit walang ganon? At saka medyo conflicting din siya when you talk about foreign policy and international relation. He was saying na, okay, we will de-escalate the tension in the South China Sea, but at the same time, sinabi niya na, atin ang West Philippine Sea. Parang sa akin, sabi ko, ano ba talaga ang gusto mo? Ano, Presidente? You de-escalate tension yet you claim that the West Philippine Sea, which is one part of the South China Sea, being claimed by two strongest claimants, Vietnam and China, is you're saying amin yan. So parang, are you de-escalating tension or you're creating a new tension? So yun yung mga tanong sa sa utak ko kanina. So far yun pa lang ang assessment ko kasi as I have said, babasahin ko ang transcript and I'll be writing an article about it in the Manila Times, which I have a column na lumalabas every Saturday. So yun po muna. Okay. But I will of course be able to answer some of your questions kung mayroon kayo mga tanong. May question po ako, Prof. Ana, regarding dito sa Pogo. Kasi ang sabi po ni President Marcos, he declared ibabaan ang Pogo ngayon pero magkakaroon ng wind up for 6 months up until the end of this year. Pero may nababalitaan po tayo na may mga bubuksan din po na itong tinatawag na IGL ba to? IGL, Inside Asian Gaming. So, ito po ba ay may pagkakahalintulad sa tingin nyo sa Pogo or magkaiba po ito? IGL na lumalabas. Napag-aralan na po ito? Napag-aralan nyo na po ba? Nakita nyo po na po ba ito? Hindi ko pa naaaral yung bagong bubuksan. Pero sa akin kasi parang nag-rebranding ka lang eh. Yun. Okay, sabihin mo, okay, Monday wala ng Pogo, but you're rebranding it into something else. It's the same, it's gambling. Parang ganyan din yung ginawa nila sa EDCA, sa... Oo, rebranding lang. Rebranding. Same banana. Ito is Same pa rin yan. question po, another question. Bago si Coach Holly, itatanong ko lang po sa inyo kung bakit kaya hindi niya nabanggit itong pinagmamalaki niya dati, last SONA na previous SONA na Maharlika Investment Fund na magbibigay ng maraming trabaho, maraming pagkain sa hapagkainan ng mga Pilipino, investment and all that. So, bakit po kaya hindi niya ito natalakay ngayon? Ano po ang dahilan? Kasi hinahanap po 'yun ng maraming tao. Actually doon sa comment section ng live kanina, marami ang naghahanap kung bakit hindi po natalakay itong Maharlika Investment Fund. Kasi parang feeling ko wala pang kasiguraduhan yan at wala pang nangyayari dyan. Until now, wala talagang concrete na report on that. At saka may mga controversy surrounding the Maharlika Fund. Even yung kanyang, sino ba yun? Yung parang mag-take charge sa pamamahala niyan is asking for milyones na sweldo per month. Sabi ko, my God, ano ba ang mayroon sa Maharlika Fund? At yung magmamanage niya or parang magtatrabaho dyan, per month, ang sweldohin niya is around 2 million pesos every month. Sabi ko, may something wrong with that Maharlika Fund kung ganon. Sa Kasi kanya lang napakataas naman ang sweldo. Sa sweldo lang nila napunta, yung pera. Per month yun it's not per year. Per Correct. month ang single. So sabi ko, why would someone ask for that kind of money kung medyo okay itong Maharlika Fund? Pero siguro, ako kasi malikot utak ko Sinasabi ko, baka mamaya kasi, pang ano na rin ngayon, pan-deposit na niya yung sweldo na every month. Kasi kung magkaletse-letse yan at magkaroon ng, may masilip dyan sa Maharlika Fund, marami siyang perang pang lawyer. Parang gano'n ang dating. Malikot lang yung utak ko Kasi parang medyo, yung Maharlika Fund, maraming gray areas na hindi actually yan naiintindihan ng ating mga kababayan. Pero kung hihimayin yan, marami siyang mga areas dyan na questionable. And until now, hindi ko alam kung bakit hindi pa rin nila
maisabi sa publiko kung ano ba talaga yan. Kasi kahit ako, to be frank with all of you, parang sabi ko, ano ba talaga itong Maharlika Fund na to? Bakit hanggang ngayon, walang malinaw na ano, at wala rin namang explanation na very practical at naiintindihan ng tao. Kasi may something dyan ata. Okay. Ma'am Ana, Andito naman ako. basically, yung essence ng reporting or ng SONA, hindi rin nila maintindihan. Ano? Kasi nung kanilang second SONA, kanilang binabanggit yung ang malakas na tinayuan din siya doon yung kayong mga smugglers bilang na ang araw ninyo. Tapos ngayon wala pa rin nahuli. Tapos hanggang ngayon wala naman tayong nakikita na mga malalaking smugglers na nahuhuli, bagkos pataas pa ng pataas yung presyo ng bilihin. Ibig sabihin may mga nag-hoard pa din sa may mga nag-hoard at may mga nag-smuggling pa rin sa Pilipinas. Hindi nila yun na-discuss ngayon. Tapos so ibig sabihin hindi pa nila natutupad yung pinangako nila nung pangalawang SONA. Nangangako na naman sila ng panibago ngayong pangatlong SONA. So ibig sabihin mag-expect na ba ang mga Pilipino na sa pang-apat na SONA wala silang mga binanggit ngayon na ma-address nila on the fourth SONA. Magandang observation mo, Boss Data. Kasi supposedly nga, ang SONA, every time na may SONA ka, what you have to do if you're the president is to report to the country kung ano yung mga na-achieve mo at na-accomplish mo dun sa unang SONA mo. Kasi may mga sinabi ka sa pinakaunang SONA mo. So parang yun ang nilatag mo yung gagawin mo. So doon pa lang, titignan mo kung ano yung na-achieve, i-report mo yan sa susunod na SONA mo. And then yung hindi na-achieve, sasabihin mo kung anong ginagawa mo to achieve those. Pero ang nangyari kasi dito sa SONA na to, kung titignan mo talaga, wala siya masyadong report on what has been achieved by his government in concrete way. Parang nagja-jump siya from one step to the other dun sa maliliit na nasabi ng achievement. On the other hand, makikita mo yung SONA, yung buong SONA is all about plans. Plans and plano. Puro plano, puro balak. Pero ang detalye kung paano mo gagawin, of course hindi kasi broad stroke nga siya. At saka kung titignan mo rin, like for example, ang issue ng pagtaas ng bigas. Sinabi niya, yes, nakikita ko na mataas ang presyo ng bigas at mga bilihin. Pero hindi niya inako yung responsibility and accountability na, you have a role to play kung bakit hindi bumababa ang presyo ng bigas or ng mga bilihin. Sinasabi lang niya at very evident sa kanyang SONA na this is because of external factors. He was blaming the external factors like ang climate change, ang gera sa Ukraine, ang gera sa Gaza. Ito yung mga dahilan kung bakit tumataas ang mga presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. Yeah, in a way, from an international relations perspective, I would understand. But at the end of the day, kahit may mga ganon, responsibilidad ng gobyerno na tignan kung paano niya mitigate ang mga issues na tulad ng inflation, ng tulad ng creating jobs, paano mo mitigate ang issue ng poverty, ang issue ng hunger in a concrete way without necessarily all blaming it or putting the burden on external factors that you don't have control over. Kasi hindi dapat ganon ang ang forma mo bilang presidente ng bayan. Pwede mong i-cite, but you have to have that accountability na tignan kung saan ka nga ba, bakit nga ba nagkakaroon ng ganitong problema na in the last 2 years of his administration, even until now, hindi masolve at lalong tumataas at nag-worsen. Look, even yung sinabi niya na ang Pilipinas daw ay magkakaroon, yung mga travel daw niya, may mga pledges siya na sabi niya, na namamaterialize na ang mga pledges sa mga travels niya, which is very contradictory dun sa report naman na sinasabi naman, kasi nag-take note ako ng mga statistics, na sinasabi na ang approved foreign investment na pumasok sa Pilipinas sa first quarter of 2024 is 63.6% decrease from last year. And 63.6 is concerning, it's alarming. Tapos doon naman sa index, may tinatawag kasing index when you talk about foreign investors. 2024 Foreign Direct Investment Confidence Index for emerging markets like the Philippines, from 13 spot, for emerging markets, from 13 spot going down tayo sa 12. So ibig sabihin, yung mga pagpunta-punta niya kung saan sa ang bansa yan at
ilang bansa ba niya ang napuntahan at sinasabi niya may mga pledges. Yung pledges na yon hindi na co-convert into real investment sa country. Kasi kung may 63.6% kang decrease of approved investment coming into the country, at saka kung bumaba ang spot mo from 13 to 12 sa index ng foreign investors. So, kaya nga sabi ko, parang bakit gano'n ang sinasabi niya? Parang wala siyang concrete na ebidensya to even prove his claim. So parang ako, okay. So sabi ko, kailangan talaga himayin ang kanyang SONA at tignan kung ano ba ang laman nito at kung saan, anong kulang doon. At kasi kapag nagsusona ka din, it's one thing to say na, okay, in a general statement, that the general statement always have to be backed up by certain specific accomplishment or detailed plan kung anong gagawin mo. Pero parang doon sa kanya, parang broad stroke lang. Ang sabi, kaya nga ang impression ko nung tinanong ako kanina, ano yung impression mo sa SONA, Ana? Sabi ko, ako, ang unang pumasok sa utak ko is all plans, all balak. Plano, plano, plano. Balak, balak, balak. Ganon. Pero less on concrete steps and less on achievement report. Professor. Yun yung general overview ko. Yun. So, yun, tama talaga si Professor Ana. So, napanood ko po yung buong duration ng SONA. Talagang inaantok ako mapanood kasi tama nga sinabi ni Professor Ana na puro balak, puro paghahanda, puro read, tama, paghahanda. Ano pa ngayon? Plano. Then, lahat ng mga nireport niya sa first part na kanyang SONA, hindi naman sa kanya yun. Galing lahat yun kay Duterte. So, tama nga sinabi ni Master Judea, magaling. Magaling si BBM. Magaling mag-angkin. Magaling magsalita. Walang laman. So, yun. Talagang dito, napakinggan natin kay Professor Ana, napakalupit ng explanation. So, doon, tama yung lahat ng mga sinasabi niya. So, tuloy-tuloy. Kung sa lahat ng mga sinasabi niyong general statement, kung i-rate niyo po yung SONA ng Pangulo compared doon sa mga previous SONA ng mga ibang presidente or doon sa mga pagiging realistic ng kanyang mga pangako or empty promises, anong rate nyo sa kanya? At the same time, kung ibubuod nyo, kayo personally, na i-explain sa taong bayan na merong aasahan na konkreto na i-expect natin gagawin ng posible ng Pangulo, ano po yun? Meron ba? Okay, when it comes to rating, I'll be a little generous kasi syempre mabait ako. So 5 na lang. 5. Ang bait nyo naman, ma'am. Ang bait. Okay, 50-50 na lang para ano. Pero, challenging yung 50-50 na sinasabi kong 5. Siguro 5 because he was able to deliver it. Magaling siya mag-deliver ng speech. Correct. Kaya bigyan ko siya ng impact on audience impact. Ayun. Magaling pa. I mean, I give it to the president, BBM. Magaling siya mag-deliver ng speech nung binabasa niya sa prompter. I can say, like, ina-observe ko siya, meron siyang talagang... magaling siya mag-deliver ng speech. Kaya nga po marami nabudol kasi ang galing po niya magsalita, no? So, magaling magsalita pag may speech kasi may prepared pero iba yung prepared, iba yung spontaneous, iba yung yung on the spot, iba yon. Yun ang hindi ko pa siya natitest sa on the spot. Tsaka po, Prof, medyo magaling din po kasi yung writer. Kasi sigurado ako may writer po ito, no? Medyo iniiwasan po nila yung mga delinquent, yung mga critical na bagay like yung Maharlika Investment Fund and yung sa Alitagtag. Diba? Kung halimbawa, kung ibang presidente at napakalaking achievement po noon, yung Alitagtag drug haul, hindi ho ba? Pero mukhang iniwasan po nila dito. Ano sa tingin niyo po yung dahilan kaya iniiwasan niyo po ito? Kasi naman yung issue na yun, maraming loopholes at maraming hindi nagtutugma-tugma. At saka ngayon niya, tinatanong ko, asa na ba yung yung di ba may na-arresto ko, no? Tapos biglang hanggang ngayon, asa na ba siya? Na ano ba siya? Nakulong ba siya? Ano nangyari? Tapos nagbago-bago yung, ngayon ito yung amount ng nakumpiska. Tapos mamaya bumaba. Tapos mamaya iba na naman. So, it's very, parang,
may something wrong dun sa kanila sa ano na yon, sa issue na yon. So iiwasan nila yon kasi tataas ang kilay ng mga Pilipino kung isasama nila yon as part of their achievement. Kasi marami nag-question dun sa social media, it was one of the viral issues So I don't think sasama yon. Iniiwasan nila. Ay, feeling ko nga ito lang feeling ko nagkaroon sila ng tweaking ng speech niya last minute. Kasi may lumabas, di ba umikot yung video na yan? So nang umikot siguro yung video na yan, parang feeling ko tunik Kasi bigla na lang ginawang grandstanding ang issue ng WPS, ay yung West Philippine Sea, at saka yung issue ng Pogo. Sabi ko, parang ang gut feel ko lang, they made a last minute twist dun sa speech niya. Oo, nag-turn. Para humanap sila ng issue na they will put more emphasis at ilalagay nila sa baba para magkaroon ng parang galvanizing support sa kanya at sa administration niya. Which, nakita nyo naman, dahil nga ang ating mga politiko trying to use the South China Sea issue para sa re-election nila, di ba, parang standing, tapos clap, tapos may sumisigaw pang BBM. So, sabi ko, parang sabi ko, talaga bang ganito ka-ignorante ang ating mga politicians at mga members of the House of Representatives to even clap with a misleading statement? My God, I said, what the hell? But anyway, kasi misleading yung statement, yet everyone was clapping and even shouting his name. I'm like, is that really the case? Parang, my God, how come? Kasi it's misleading It's not the truth So yun yung hindi ko maintindihan, bakit papalakpakan mo ang misleading statement or a political grandstanding. Pero ganun talaga ang politika sa Pilipinas wala tayong magagawa. So ang ano naman doon, pagdating naman sa issue ng may isa pang issue na kailangan ko lang ihabol yung issue ng peace and order and drug problem. Hindi yan nabigyan ng pansin na tumataas ang crime sa Pilipinas. Ma'am, bumanat siya kay dyan Bumanat siya kay PRRD dyan. Meron siyang sinabi na yung kanyang drug war ay hindi execution type. Hindi bloody. So may drug war na May war ba na hindi bloody? I mean, not necessarily in a huge scale na war like World War II, but the mere fact it's a war and it's all about drugs, at the end of the day, there would always be some kind of casualty really. Kasi war nga yan, at saka drug ang pinag-uusapan natin, hindi naman yan issue lang ng petty crimes. These are big issue. Kung hindi dahil kay PRRD, baka narco state na tayo at parang mas masahol pa tayo sa Mexico kung hindi yan naayos at na-address kahit papano. Pero ngayon, sa kanyang administrasyon, walang malinaw na strategy how to address the increasing drug problem in the country that has something to do with peace and order. Imagine, kidnapping nangyayari sa Pilipinas, foreigners ang namamatay at nakikidnap. Walang sinabi kung how would you address that. And another problem also that I was really waiting hard, and like I was sitting down na parang, okay, mama-mention kaya niya to. Hindi niya na-mention kung paano niya isusolusyonan at i-address ang issue ng good governance in relation to corruption. Kasi ang kanyang administrasyon ay nababalot sa issue ng corruption at maraming mga kontrobersiya na may kinalaman sa corruption. So I was really looking forward na may sasabihin siya na concretely paano niya i-address ang latent corruption na ina-allege sa kanyang administration. Pero wala Masyadong malabnaw ang sinabi niya. It's not even really, in a way, directly addressing corruption sa kanyang administration. So parang, bakit ganon? So, from 5, marami na akong naalala kasi sobrang naalala ko na ngayon. So, babawiin ko muna yung 5. Medyo hindi mataray ako. Gagawin ko na lang gagawin ko siyang 4 or 3. Dagdagan natin, Ma'am Malu. Ma'am Malu tuloy, Ma'am Ana. Dagdagan natin kasi in-address din niya yung sa mga power plants, energy. Parang kamakailan lang tumaas ang ating kuryente, ang singil sa kuryente. So, conflicting talaga itong mga statements niya. Conflicting yung reality. Ito yung sinasabi ko lagi. Ito yung problema ng PBBM administration consistent problem niya. Okay? Iba yung sinasabi, iba yung nangyayari sa ground. Hindi nagtutugma.
Alam mo yun? Iba yung kanyang sasabihin na plano, iba yung nangyayari. So there's inconsistency always. Parang hindi nakalapat sa antas kung anong nasa baba at ano ang nafe-feel ng mga kababayan natin, ano ang nafe-feel natin sa baba, it means sa ground level. Doon sa sinasabi niya, parang hindi nagtugma, hindi nakalapat sa ground ang kanyang mga sinasabi. So parang sabi ko, wala ba silang ginagawang assessment really of what is really the state of the nation in real life situation before they even come up with a SONA or with this kind of things na plano. And even, he did not even address the issue of environment. Kasi ang environment is related dun sa mga sinasabi niyang mga energy, which is green technology, nuclear energy. It's all interrelated eh. So wala rin siyang doon. Meron din siyang statement tungkol sa pagbabaha na ngayon, ang daming lugar sa Pilipinas na binabaha dahil binabagyo tayo. So, talagang isa pa yan. taliwas, Taliwas yung kanyang mga statement. So, masasabi ba natin, Ma'am Ana, na strategy nila na punuin ang mga mamamayang Pilipino ng jargons, ng mga technical terms, mag-in-English sila ng malalalim para hindi tayo masyadong magtanong? Kasi ang ganong klaseng, kasi I write speeches, no? At syempre when I write speeches, tinitignan ko kung ano yung sitwasyon na ibabagay mo doon na magtutugma. So, I think when it comes to these things, ang ginagawa nila is they wrote a speech na medyo, yun nga, may mga jargons ka, may mga statement ka na kahit ako, una kong rinig, okay sa akin ang dating, parang, oh wow, ganun. Pero kapag binasa mo ulit yung speech at tinalakay mo siya at hinimay mo siya, doon mo lang malalaman na, oops, these are all plans and there's nothing to this. Parang ganun ang reaction mo. Kasi ang mangyayari kasi sa Pinoy, ang Pilipino kasi, once na ito yung mahirap din sa Pilipino, no? Kailangan mabago to na halimbawa pag magaling mag-English ang isang tao, tapos marami siyang sinasabi na parang highfalutin language, may mga figures kunyari and blah blah blah, parang feeling mo bilib ka na ang galing without even trying to dissect kung ano yung mga sinasabi nga ba ay may laman o wala or talagang bubble lang siya at air lang siya. Alam mo yun eh. Kasi gano'n ang Pinoy eh. So, in a way, ang kanyang speech was based on the psychology of many Filipinos, especially the masses, and even a regular Filipino, na kapag nakarinig ka na, wow, ang galing mag-deliver, ang galing ng diction sa English, ang gaganda ng mga sinasabi in English, okay na. Approve na. Ganon eh. So it plays with the psychological make-up ng Pilipino kasi ganon ang Pinoy eh. Doon talaga sila expert. May psychological aspect siya. Doon talaga sila expert sa pangbubudol ng tao, no? Kumbaga, sweet talker, ika nga. Parang manliligaw na ipapangako sa iyo ang langit at lupa, impyerno pala yung ibibigay sa iyo, ano? Palagay nyo, ma'am, magbabago pa yung rate nyo. Baka bago matapos yung interview, 0 na yan. baka 0 na yan o 1 na yan. Eh, ha? But anyway, ma'am, tungkol dun sa... Wala nang matitira. Yung dapat na-address niya yung ano, at ito po ay isa sa itong issue tungkol sa kanyang bisyo, di umano. At pagpapakumbaba, no? Sapagkat hindi ho ito ang panahon ng pambobola, sapagkat halos binabasa mo po itong mahigit na 300. So, yun guys, no? Doon nagtatapos yung pag-interview kay Malindugo Uy. Actually, mataas pa yun. So, talagang na-enlighten tayo doon sa mga sinasabi ni Prof. Ana na puro plano, puro balak, hindi nagkatugma yung sinasabi sa mga nangyayari at sa mga ginagawa. So, taliwas lahat po yun, guys. So, doon nagtatapos. Huwag nyo kalimutan i-subscribe, like ang video ito para sa mga susunod pa natin ng mga video.